Kapag sinabi nating mabuti ang isang tao, ang ating maiisip, sila ay matulungin, mabait sila, at tapat, at marami pa silang mabuting katangian. Kapag sinabi nating masama ang isang tao, alam na natin kung ano ang ginagawa nila. Napaka-interesting ang topic natin ngayon. Sa video ito, ibabahagi ko sa inyo ang 12 signs na isa kang mabuting tao. Number 1, pantay ang pagtrato mo sa ibang tao. Kung hindi mo tinitignan ang sarili mo na mas ka pa kaysa sa ibang tao, isa kang mabuting tao. Sa panahon ngayon, marami ang mabuti lang sa social media. Maraming nagkukunwaring mabuti para lang magustuhan sila ng maraming tao at para sumikat sila ng mabilis. Pero sa likod ng mga tao, sa likod ng camera, mataas pala ang tingin nila sa kanilang sarili. Ang tunay na mabuting tao ay hindi nila itinuturing ang kanilang sarili bilang mabuting tao. Tao na ang makakapagsabi kung mabuti ba silang tao o hindi. Number 2, tumutulong ka sa nangangailangan. Ang unang sign ay pantay na pagtrato sa kapwa. So ibig sabihin na wala rin tayong pinipiling tao na ating tutulungan. Kung ito ang ginagawa mo, kung wala kang pinipili, wala kang favoritism, sign na yan na mabuti kang tao. May mga tao kasing tumulong lang doon sa taong gusto nila o doon sa mga taong ka-level nila. Dapat walang diskriminasyon. Kung may nangangailangan ng tulong, tulungan mo. Huwag mong pansinin kung ka-level mo ba sila o hindi. May maibabalik ba sila o wala. Basta't ang importante ay nakatulong ka sa kanila. Tumulong ka nang walang inaasahang kapalit. Tumulong ka dahil kailangan. Para naman may pakita mo sa mga tao na kahit ang daming masamang tao sa mundo, may mabuting tao pa rin katulad mo. Number 3, hindi ka naninira ng tao. Kung hindi ka tsismosa, kung wala kang sinisirang tao, isa yung sign na mabuti kang tao. Wala pang mabuting tao na nakikita mong nagkakalat ng chismis. Sila kasi yung mga tao na walang pakialam sa baho ng ibang tao. Hindi sila interesado sa chismis. Wala silang panahon para makinig o magkalat ng chismis o manira ng iba. Respetuhin mo ang private life ng ibang tao. Kung makita nila na mataas ang respeto mo sa kanila, pagkakatiwalaan ka nila at re-respetuhin ka din nila. Number 4, hindi ka sinungaling. Sinungaling ka ba? Minsan ba'y nagsisinungaling ka? Pero alam mo, tayong lahat naman ay nakapagsinungaling na. Wala namang malinis na tao. Pero kung palagi kang nagsisinungaling, hindi ka mabibilang sa mabubuting tao. Pero kung ngayon ay nagbago ka na at ayaw mo nang magsinungaling, sign na yan na isa kang mabuting tao. May mga tao kasing takot magsabi ng katotohanan dahil ayaw nila ng gulo. Pero yung mga taong mabuti, hindi nila tinatabunan ng matatamis na mga salita ang kanilang masamang nagawa. Sinasabi nila ang totoo, tapos hihingi sila ng tawad sa mga pagkakamali nila. Alam ng mga mabubuting tao na masakit ang katotohanan, pero mas pinili nilang sabihin kaysa naman makitang ngumiti ang isang tao dahil sa matamis na kasinungalingan. Number 5, hindi ka nananakit. Kung hindi ka naninira, nagchichismis, nananakit, isa kang mabuting tao. Isa sa mga katangian ng mabuting tao ay hindi makasarili, hindi nangungontrol, hindi bastos magsalita, hindi bastos kumilos, hindi sila nangingialam. May respeto din sila. Palagi nilang iniisip ang kapakanan ng ibang tao. Mapagbigay sila, nakikinig sila sa hinanaing ng iba. Yan ang dahilan kung bakit sila namumuhay ng may integridad at iniiwasan nilang madamay ang ibang tao sa kanilang sariling mga problema. Gusto kasi ng mabuting tao na may positibo silang nagawa sa mundo para marami silang ma-inspire. Number 6, mahal mo ang kalikasan. Kung isa ka sa mga taong may respeto sa kalikasan, tandayan na isa kang mabuting tao. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakasira sa mundo natin. Huwag mong sakta ng mga hayop. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahalin mo rin ang lahat ng kanyang nilalang. Ipakita mo ang iyong respeto sa mga hayop at sa kalikasan. Ibig sabihin lang yan, may respeto ka rin sa Diyos. Ipakita mo sa Diyos na matulungin ka, naglilinis ka, inalagaan mo ang mga alaga mong hayop, inalagaan mo ang iyong mga pananim. Walang mangyayaring pagbabago sa mundo kung wala kang aksyon. Number 7, hindi ka bastos. Kung hindi ka bastos magsalita, kung hindi bastos ang pagtrato mo sa ibang tao, isa kang mabuting tao. Maraming tao ngayon ang napakabastos umasta. Sisigawan nila ang mga taong mababa sa kanila. Umaasta silang mataas. Sabi ko nga kanina sa number 1, dapat pantay ang pagtrato mo sa mga tao. Huwag tayong maging bastos. Magkaiba man tayo ng naabot sa buhay, tao pa rin tayo na makakaramdam ng sakit kapag tayo'y ginawa ng masama. Minsan may panahon din naman na bad mood tayo.
Makagawa tayo ng mga bagay na ikakasakit sa iba. Pero kailangan nating kontrolin ang ating emosyon. Hihingi tayo ng tawad kung may nagawa man tayong mali. Huwag nating itaas ang ating pride. Tanggapin natin na magkakamali tayo. Respetuhin natin ang lahat. Huwag nating tingnan ang ating sarili na mas mataas pa tayo kaysa sa ibang tao. Dapat pantay lang ang pagtrato natin sa lahat. Number 8, hindi ka mapanghusga. Minsan kasi, mali ang mga nakikita natin. Kapag may nakita tayong tao na mahirap, akala natin tamad siya. Kapag may nakita tayong mayaman, akala natin mayabang siya. Hindi natin tinitingnan ang puso ng tao. Hindi pa nga natin sila nakakasama at nakakausap, iba na ang tingin natin sa kanila. Dapat baguhin natin ang ating ugali. Iba-iba man ang ating kulay, iba-iba man ang naabot natin sa buhay, iba-iba man ang kulay ng ating buhok. Kung may nakikita kang tao na may maraming tattoo, dilaw man ang kailang buhok o itim, mataba, payat, matangkad, pandak, hindi appearance ng tao ang basihan. Kung mabuti kang tao, alam mo yun, nakikita mo ang laman ng kanilang puso. Dapat bukas ang pangunawa mo sa ganitong usapin. Minsan kasi kung sino pa yung wala sa ayos tingnan, sila pa yung mabuting tao. Number 9, hindi ka humingi ng kapalit. Kung tumulong ka na bukal sa loob, sinyalis na yan na mabuti kang tao. May mga tao kasi na tumutulong lang dahil nagpapakitang tao lang, nagpapakitang gilas lang, o tumutulong para may maipost sa social media at makakuha ng maraming likes at views. Hindi yan tunay na kabutihan. Ang tunay na mabuting tao ay palihim na gumagawa ng kabutihan. Hindi kasi nila ipiplease ang tao. Diyos ang pinapasaya nila. Hindi sila tumutulong para ma-proud ang mga tao sa kanila. Wala silang pakialam sa mga papuri. Sapat na sa kanila na ang Diyos lang ang nakakakita ng kanilang kabutihan. Mabuti silang tao dahil alam nilang doon liligaya ang kanilang puso. Sapat na sa kanila ang makita na may magawa silang kabutihan sa mundo. Wala silang pakialam kung makilala man sila o hindi. Basta't alam nilang malinis ang kanilang ugali at moral, masaya na sila sa ganoong bagay. Number 10, hindi ka namimintas. Kung ikaw yung tipo na hindi mahilig mang-bash, mabuti kang tao. Sa panahon kasi ngayon, sa digital na mundo, madaling mag-comment ng mga salitang nakakasakit sa iba. Madaling manira, madaling mamuna. Namumuna lang ang mabuting tao, pero sa positibong paraan. Gusto nilang punahin ng ibang tao para maitama niya ang kanilang pagkakamali. Hindi kasi nila layuning saktan ng isang tao. Layunin nilang pukawin ang saradong isipan ng ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabuting payo. Alam kasi ng mabuting tao kung gaano kasakit ang makarinig ng masasakit na salita. Kaya ayaw nilang gawin ito sa iba. Ayaw nilang ma-discourage ang isang tao. Marunong silang mag-control ng kanilang bibig. Magaling silang magsalita ng hindi nakakasakit. Walang halong negativity. Kung marunong kang humawak ng sitwasyon, kung alam mo kung paano turuan ng iba, isa kang mabuting tao. Dapat alam mo kung paano gamitin ang tamang salita para hindi naman tumiklop ang isang tao. Number 11, hindi ka nagkimkim ng galit. Kung naka-move on ka na, kung wala ng galit sa puso mo, isa kang mabuting tao. Ayaw kasi ng mabuting tao na tumira ang negativity sa puso nila dahil ayaw nilang masira ang kanilang buhay. Alam kasi nila na negatibong emosyon ito at mawawala ang kanilang peace of mind. Pinatawad nila ang mga taong nagkasala sa kanila. Ayaw nilang palubuhin ang gulo. Palagi kasi nilang iniisip na maikli lang ang buhay para magkimkim ng galit. Ayaw nilang mamuhay ng ganoon lang. Alam din nila na matutuwa ang Diyos sa kanila dahil ayaw ng Diyos na may nabubuong galit sa puso natin. Alam ko ang nasa isip mo ngayon, mahirap magpatawad dahil paulit-ulit ka niyang sinaktan. Mapapatawad mo naman rin yon sa pamamagitan ng pag-iwas at mag-move on ka. Number 12, hindi mo tinakpan ang iyong pagkakamali. Kung may mali kang nagawa, tapos sinabi mo ang katotohanan, sign na yan na isa kang mabuting tao. Alam ko mahirap magsabi ng katotohanan, lalo na kung alam nating mali tayo. Pero kailangan nating gawin. Mas madali tayong patawarin ng iba kung tapat lang tayo. Hindi sila maiirita. Hindi lalaki ang gulo. Kung gusto mong maging tapat ang tao sa'yo, dapat yun din ang gawin mo. Kung mahirap ka, huwag kang magkunwaring mayaman. Tanggapin mong mali ka. Tanggapin mong yan ang pagkatao mo. Tanggapin mong yan ang buhay mo. Huwag mong takpan. Huwag kang mahiya na imperfect ang tao. Kung may mga mali ka mang nagawa, pwede mo namang baguhin yon.